siya susuway sa kung ano yung pinasok kong relihiyon, kung ano yung pinaniniwalaan ko, na handa siya magpasakop buong ng aking sambahayan. Kaya pinagpapasalamat ko sa Diyos yung mga bagay na yun. Sa pagbagsak ng tao sa panimula sa Garden of Eden, nahiwalay ang tao sa Diyos. He separated himself and severed himself from all approach to God, his very lifeline. He was separated from his Maker with no way at all ever seeing him again. Yun lang yung buhay natin eh, yun lang yung naging buhay natin, yung lumikha sa atin eh. Yung mawawala pa, nahiwalay pa. Bakit sa paanong paraan? Because of sin, his unbelief in trusting God. Kasi nga, nag-iisang kautusan na yun eh, na wag mong kakanin yung pinagbabawal na bunga, pero ginawa pa rin. Which is, hindi niya binigay yung buong tiwala doon sa salita ng Diyos. Kaya sa bumagsak ang tao, sa Genesis 3:3. That's unbelief, kawalan ng tiwala sa salita ng Diyos. Dito sa nag-iisang kasalanan na ito ay bumagsak ang tao, kung kaya't dinaranas natin ang mga paghihirap dito sa sanlibutan na maaaring di naman natin danasin kung nagtiwala lang sa salita ng Diyos. Sa kabila ng pagbagsak na ito, ang tao ay patuloy na nalulugmok sa kasalanan sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Alin lang naman sa dalawang bagay, mga kapatid, ang maniwala sa salita ng Diyos o ang hindi mo pagkatiwalaan o ang hindi ko maniwala sa salita ng Diyos. Alin sa dalawa, kung magpapatuloy sa paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, yung mga bagay na pagsalangsan sa salita ng Diyos, pagsisinungaling, pagnanakaw, mga bagay na ito yung mga attributes ng isang pagiging unbelief. Samantalang pipiliin natin ang mga bagay na maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Paggawa natin ng mga mabuting bagay, pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang mga salita, pagiging believer, yung buong buhay natin na iaalay natin sa Panginoon, yung pagtitiis, kasi mahirap talaga pagka nandito tayo sa sanlibutan na nai-enjoy natin yung ganda ng sanlibutan, yung nasa paligid natin eh. Talagang kumbaga i-adapt natin yung mga ganung bagay na nawawala na sa atin yung mga bagay na maaring maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga ganung bagay. Kaya kailangan natin ng pagtitiis para pagtiwala sa buong salita ng Diyos para makamtan natin yung mga bagay na ninanais natin, na makapagpuri tayo sa Kanya ng buong puso. Sa kabila ng pagbagsak ng tao, naputol ang ugnayan between man and his Maker, which is his only lifeline. Everything was cut off, without any way at all to ever approach the Maker. Naputol na, wala na silang kumbaga mahingahan, kasi inalis na ng Diyos yun, naalis na yung ugnayan nilang dalawa, na wala na, naputol na talaga. Wala nang paraan para, tawag dito antimano, putol na, wala nang ugnayan. And then when God come down hunting for the man, it's always God hunting for a man, not man hunting for a God. Which is, totoo mga kapatid, na habang ini-enjoy natin yung sanlibutan, talagang ang Panginoon hinanap tayo, dinako tayo sa kung saan tayo nararapat. Hindi naman nag-i-enjoy tayo, hindi naman natin siya hinahanap eh. Kasi nga enjoy tayo sa sanlibutan, balo
hindi natin siya hindi man lang sumasagi sa isip natin na tama kaya itong ginagawa ko. Pero maraming kaparaanan ng Diyos na may mga ginagamit siya ng mga lingkod na talagang na kumbaga sinisilo niya yung mga dapat niya siluin, mga pipiliin niya na pagsasama-samahin niya. Tayo ang hinanap ng Diyos, hindi tayo ang humanap sa Diyos. Ngayon, kung ang ating isipan ay maniwala tayo sa Diyos, we're converted and a new creature as soon as intellectually believing God. But when we believe from the heart, we are converted and becomes a member of body of Christ. Kung taos puso nga pala natin siyang tatanggapin, converted na tayo sa pagiging bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang sa isipan natin siya dapat tanggapin, kailangan sa puso rin. Christ never makes you lose your mind. He gives you your mind after you have lost it. It's the devil that makes you lose your mind. It's a demon. Totoo naman mga kapatid, di ba? Di po ba mga kapatid na hindi naman gagawin ng Diyos na ilalagay sa iyo ng Diyos yung kaisipan na mapariwara ka, na malagay ka dun sa mga bagay na hindi ayon sa kanyang mga banal na salita. Hindi ayon sa kanya yung mga ginagawa mong mga bagay. Kasi hindi gawa ng Diyos yun eh. Ang gusto nga ng Diyos yung maging kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan eh. Yung maging ang mga bagay na gagawin natin ay laging nakasalansan ayon sa kung ano yung gusto niya. Hindi yung mga bagay na kung ano yung ayaw niya, hindi naman yun ang ilalagay niya sa ating it's the devil na nagkukurap sa ating isipan para gawin natin yung mga bagay na yun. Hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang maglalagay sa atin ng katinuan ng isip. Sabi nga ng ating nakatatandang kapatid, isipin mo na isipin yung Diyos para yung devil hindi siya makapasok sa isip mo. Right. Na gagamit ka lang ng CR, pupunta ka lang ng CR, pero ang kausap mo lagi yung Diyos. Sa mga bagay na gagawin mo sa paghahanap buhay, na bago tayo gumawa ng mga bagay na uumpisahan natin yung ihihingi mo muna ng pagdulog sa Diyos. Nagiging ang devil hindi siya nakakapasok basta-basta ron sa ating isipan para gawin natin yung mga bagay na maaring labag sa kalooban ng Diyos. Yung manya Kapagdara, nang makaharap niya si Jesus, binalik ng Diyos yung katinuan sa kanyang pag-iisip. Biro mo, isang poses ng devil, nung makaharap lang ang Panginoon agad-agad antimano, bumalik yung kaisipan niya, yung katinuan ng isip niya. Biro, kung gaano kadakila, gaano kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa isang tao, kaya niyang baguhin yung imposible sa tao eh. Kasi napaka-imposible na sa tao ang isang ganong klase ng isipan eh. Hindi kayang baguhin niya, pero yung humarap sa kanya yung Panginoong Hesus, agad-agad nabago yung kaisipan niya eh. Dahil ang tao, kahit gaano katalino, kung wala naman sa tamang pag-iisip, bali wala rin. Kasi nga, puro labag sa kalooban ng Diyos yung mga ginagawa eh. Kung wala o hindi niya nakikilala ang Panginoon, ito ay wala pa rin katuturan. Dahil ginagawa pa rin niya ang mga bagay na ayon sa gusto niya. Ayon sa tawag ng kanyang laman, ito ang gusto ko, ito yung kaya bali wala pa rin mga kapatid. Nandun na gamitin niya na ma-impluwensyahan siya ng mga tawag dito, mga
ng mga bagay na pang-akit ng sanlibutan, yung pag-inom, paninigarilyo, drugs. Hindi ito nakakalugod sa Diyos eh. Na unti-unti mong pinapatay yung physical mong pangangatawan sa pamamagitan ng mga bagay na ganito. Dahil hindi yun ang gusto ng Diyos, paano natin maiaalay sa Diyos yung buong lakas natin kung unti-unti natin pinapatay yung pangangatawan natin sa mga bagay na ganito. Pero may paraan kung paano natin tatalikuran yung mga bagay na ganon, mga bagay na kinamulatan natin na hindi pala tama. Sabi ng prophet, you've got to be born again. To that man, you become foolish, but in the sight of God, you become blessed. And no matter how much the world tries to say anything about it, you know then that you have passed from death into life. Amen. Because life reigns in your mortal bodies through Christ. Amen. Di po ba mga kapatid, yun pala yung tamang pamamaraan para talikuran natin yung mga bagay na yun. Sa muling pagkabuhay, sa pagiging born again natin. Kasi paano natin sasambahin ng Panginoon sa Espiritu kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos? Po bang mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagiging sa ating muling pagkabuhay, nalagpasan na natin yung kamatayan na dulot ng sanlibutan eh. Ang aasamin na natin is yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Sa ating pagiging born again, nananalaytay na sa atin yung Espiritu ng Diyos. Maaari natin siya sambahin sa Espiritu, sa katotohanan, sa pamamagitan ng pagiging born again natin. Kasi yun ang requirements para talikuran natin yung mga bagay na kinamulatan natin eh. Hindi na para balikan pa natin. Gaya ng baboy at ng tupa, hindi na naisin ng tupa na maging baboy. Dahil ano ba trabaho ng baboy? Laging ingud-ngud yung nguso niya ron sa putikan. Magpagulong-gulong doon sa putikan. Sabi nga doon sa hindi rin nais ng baboy na maging tupa kasi yun yung nature niya eh. That's right. Hindi mo siya pwedeng alisin doon kasi yun siya eh. Baboy siya eh, kaya doon siya nararapat sa putikan na yun. Pero paano mo ang isang paano mo siya pwedeng baguhin natin yung nature. Huwag mga kapatid. Ilipat mo siya ng ibang nature. Sigurado hindi na siya alisin mo sa putikan. Sigurado hindi na siya para lagi mo pa siyang uhugasan o kasi mababago na yung kanyang nature. Hindi na siya babalik doon sa putikan na yun. Sabi nga ng prophet, so just polishing and joining charts and reading a lot of books and authors and so forth doesn't mean that you're converted. Because you have an intellectual mind that makes you have a mental conception that there is God somewhere. Still, you're not a Christian yet. Until actually you become personal in contact with Christ. That changes your heart and nature. Then you become God's child, and all things is pass away, and all things become new again. Diba mga kapatid? Napakasarap na babaguhin tayo ng Diyos na aalisin na sa atin yung mga nakagisna natin na nakamulatan natin ng mga gawa ng sanlibutan
lahat na ng mga iniisip natin is yung lagi na makakalugod dun sa Diyos na lumikha sa atin. Nang hanapin ng Diyos si Adam, doon sa Genesis 3:9, Adam, where art thou? Dahil sa naging pagsuway ni Adam at ni Eva, namulat sila dun sa kanilang kahubaran. Kaya nung hinahanap na siya ng Diyos, hindi na siya makaharap sa Diyos dahil alam niya na nakahubad siya eh. Hindi niya na maharap ngayon ng Diyos ng face to face na gaya nung simula na nakakausap niya to ng mukhaan dahil namulat na siya dahil dun sa pagbagsak niya dun sa kanyang unbelief. Minulat nun yung sa kasalanan, minulat nun yung kanyang kahubaran na hubad pala siya, paano siya haharap sa Diyos. Kung kaya si Adam, gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan kung paano niya i-approach yung Diyos. Sa pamamagitan ng dahon ng igos na ginawa niyang pantakip sa kanilang katawan upang makaharap siya sa Diyos. Pero hindi nirefuse ng Diyos yung kaparaanan ni Adam kasi hindi yun yung gusto ng Diyos na paraan para i-approach siya para humarap sa kanya eh. So, ang ginawa ng Diyos is yung pumatay ng hayop at sa pamamagitan ng mga balat nito, ito yung pinantakip nila sa kanilang katawan. At sa pamamagitan ng dugo, through shedding of blood, ito yung naging unang pamamaraan na para maka-approach ang tao sa Panginoon. Dahil dun sa unbelief, ito yung ibinigay ng Panginoon na paraan para muli mai-approach siya ni Adam. Praise God. Yun ang naging tamang pamaraan para i-approach ni Adam ang Panginoon dahil yun yung ibinigay ng Diyos, yun yung tamang pamamaraan. Dahil into blood brought the first approach to the world to God for sin. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Only blood can make the way. Yun lang talaga yun eh. Yun lang yung paraan eh. Yun lang yung ibinigay ng Diyos. So gaya rin naman ng naging sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Kung gaano kabuti ang Diyos na ibinigay sa sanlibutan yung kanyang bugtong na anak upang tubusin naman tayo sa ating mga kasalanan. Hindi naging madali yung sakripisyo ng Panginoong Hesus para batuhin, para duraan, para ipako sa krus, para ialay yung kanyang dugo, para pantakip sa ating mga kasalanan, para sa sanlibutan. Hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang tao yun na magpapapako ka sa krus para iligtas mo lang yung kapwa mo. Ang Panginoong Hesus lang ang nakagawa nun. Pero, ano ba magiging response natin doon? Sa ginawang sakripisyo ng Panginoon na yun. Di ba dapat na yung ginawang sakripisyo, tanggapin natin na magsakripisyo din tayo sa kalooban natin na sumunod tayo sa kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi sa atin bilang mga tao, hindi na tayo para ipako pa sa krus para magsakripisyo papunta sa Panginoon, sa Diyos eh. Ang Panginoong Hesus na ang gumawa nun para sa atin. Ang gagawin na lang natin is sumunod na lang tayo sa kung ano yung nais ng Diyos. Amen. That's right. Hindi na siguro ito para napakabigat pa na pasanin para sa atin. Magtiwala lang tayo yung buong buhay natin, buong puso natin, buong isip, buong kaluluwa, ialay na natin sa Diyos. Lagi na lang natin isipin yung naging sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa atin.
sa ating mga paano ba tayo makaka-approach dun sa Diyos? Sabi nga, 'di ba, laging may way kung paano mo siya i-approach, eh. Laging mayroon kang dadaanan eh. Sabi nga, sa isang hari hindi ka nga makakalapit ng basta-basta eh. Paano pa kaya sa Diyos? Pero ibinigay na sa atin ng Diyos yung tamang approach kung sino yung dapat nating lapitan eh. Through Jesus Christ. Di po ba mga kapatid? Kinakailangan magdaan muna tayo dun sa anak bago yung anak ang magpaparating ng kung ano yung mga nais natin dun sa ama. Kasi nga sabi nga sa kasulatan eh, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. No one knoweth the Father except the Son. Napakalinaw, di po ba mga kapatid? Kung kanino tayo dadaan, kung sino yung dapat natin puntahan, kung sino yung dapat nating bigyan ng, kung kanino natin dapat ipadala yung ating message, para yung message natin, siya yung magiging sender naman dun sa ating nais na padala ng ating mga idinadalangin. It's through Jesus Christ. So, bilang isang mananampalataya, alam na natin kung ano yung mga naging sakripisyo ng Panginoon. Hindi na para baliwalain pa natin, alam na natin kung saan natin dapat na pamamaraan na i-approach yung Panginoon. It's through Jesus Christ. Kaya manatili na lang tayo dun sa maging kalugod-lugod, maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Dahil iminulat na sa atin ng Panginoon, ang Panginoon ang gumawa ng paraan kung paano bubuksan yung ating kaunawaan sa mga ganitong bagay. Hindi naman ito sa tao lang natin nalaman, dahil ang Panginoon gumagamit din siya ng lingkod niya upang paunawa niya at ipaunawa din naman sa atin sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng ginamit niya. Kaya dumating tayo sa ganitong punto na naunawaan natin itong mga bagay na to, na hindi pala, na meron palang tamang pamamaraan kung paano natin may approach yung Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po maging encouragement lang po ito para sa atin lahat na manatili po tayo dun sa right approach para sa ating Panginoon. It's through Jesus Christ na sa ating pananalangin niya, hindi naman natin lagi nating pinadadaan muna sa Panginoon kasi meron tamang address di po ba mga kapatid? Hanggang doon lang po tayo dinala mga kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa paggabay. Kung may nasabi man po ako na hindi po naging kalugod-lugod sa Diyos at sa inyong mga kapatid, humihingi po ako ng patawad sa Diyos. Maraming salamat.